Ganda. So, pag minsan pag may puhunan ka. Ginamit ko rin puhunan ngayon yung retirement fee ko. Yung retirement mo? Oo. Yan ang pinagpuhunan mo. Oo. Sir, bakit paano ka napadpad sa pangungontrata ng mangga? Ano pa lang year 2000, nasa Zambales na ako noon. May kontrata na ako na 80 hectares na manggahan doon. Wow. Kontrata ko lang ng 65,000 yun. Per? Buong... Yung 80 hectares? 80 hectares. Ang manggahan noon nasa 3,000 na puno. Pero kunti yung mangga niya dahil bundukin din yun eh. So may mga portion na walang tanim, yung isa, yung banda doon. Bungi-bungi. Bungi-bungi. So yun, 3 consecutive years na kumita ako doon. Kaya ako nag-spam, pumunta ako ng Bataan, pumunta ako ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, Vizcaya, Isabela. So hanggang naabot ko yung 9 na probinsya na pinagmamanggaan noon. Na kinukontrata mo Nakukontrata In total, ilang hektarya ang kinukontrata mo, sir? Ay, kung hektara siguro, baka kung 500 hectares, hindi lang. Wow! Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by B&G Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and grass-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country, and wealth. Bio and Biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan,
sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transfer it, print on anything. Don Benitos, Pambansang Cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industry, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Godel Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Sir Buddy? Hello, sir. Yun, Pati pintuan? Ito, lahat. Ganda. Kasi ng ano. So, Ito rin maganda. ayun yung cabinet na ilalagay doon sa pinagkainan natin kanina, doon sa harap ng padera. So, siya ang magbibihis mamaya noon. Kaya may mga bracket na ginagawa doon, bibihisan yung cabinet lahat ng mga shelves. Doon sa... Yung sa bahay. Sa bahay. Oo. So, pagbalik mo doon, puno na ng shelves yung cabinet. Yun. Ito yung sinasabi ko, sir, na sagingan din ito noon. Nung mga 7 years na yung saging niya, talagang medyo natutumba na dahil nasa ibabaw na yung ugat. Yung mangga na ang binuhay ko ngayon. So yung itong mangga nito, on a yearly basis, nag-harvest din ako ng, kumikita rin ng 3 to 500,000. Sandaang puno lang yan na, ganyan lang na. Talaga, sir? Yung ganitong kalaki, hindi mo na pinapalaki? Kailangan natin i-prune. So yearly yan, pinuprunihan ko yan. Para hindi na Kinalabaw lahat to, sir? Kinalabaw lahat yan, oo. High value pa rin ang kinalabaw kumpara high sa value. ibang mangga. Oo. Pinakamataas Kinalabaw ang pa rin. value ng kinalabaw. Mayroon pa rin natitirang pakunti-kunting saging, pero talaga yan. Tingnan mo, natutumba lang, sir, pagka Kasi mahina na yung pundasyon niya dahil sa na siya, pang 7 generation na yan, kumbaga. Ilang hektarya to, sir? 1 hektarya lang to. Nung binili mo to, wala pang... Walang tanim to kahit isa. Ay, may isang puno pala. Ay, nandun nung pinaglagyan ng bakahan to eh. Bakahan dati, kaya walang laman. Walang laman, oo. Pastulan. So, pastulan. So, nakita nung ex-mayor namin, nakita niya maraming tanim. Ganito palang mag-alaga ng isang lupa, sabi niya. Matagal na ito, hindi ko masyadong napapakinabangan kasi yung mga baka din niya dito is mga payatot, kulang sa alaga. Yan. Kaya pa paano, yung pinambili ko dito, nakuha ko katas ng saging din lang. Katas ng saging. Tapos ito namang ngayon. Para titingnan natin ngayon, yung nandoon, parang ganito rin yun, matitriplicate lang yun. Magiging ganito, itsura niya ganyan, later oo. on. After 5 years or 7 years, ganito rin yun. Ilang taon na itong mangga mo, sir? Ano na to, tinanim ko ng 2017. 2017 lang? Oo. Ay, di, 2007. 2007. 2007. Yan o, so marami na akong naano dito. Isang truck ngayon. Maraming magbunga to. Maraming magbunga. Kasi alaga. Alaga, oo. Alaga yan. Alaga yan. Ang mangga talaga pag naalaga mo rin. Parang saging, di pag-alaga. Mahaba doon, sir, no? Mahaba, oo. Papunta doon. Hanggang doon yan sa may, alam niyo yung pinaghinto natin na may tricycle doon, doon. Oo, yung kanto. Tabili ko ng 2 milyon. Noon, may nagpapapayo ng 5 milyon na ngayon. So kahit pa paano, kumita ka na doon sa produkto ng halaman sa loob. Yung value pa nung tumaas pa. Diba? Grabe. So, iba yung investment sa lupa. Kahit maliit man yun. Yung lupa mismo tumataas ang value. Tumataas. Plus yung tanim mo. Oo. Kumikita. Yung ROI mo, nakuha mo na sa halaman pa lang. Plus, tumaas pa yung value nung... 5 milyon yung 1 hektarya, sir. Taon-taon. Parang... Kung siya niswerte. Parang 1 billion ang mo dito sa value ng lupa. Ito, ang napitas ko last year is isang truckload. Ang presyo naman ganun is 1.5. So, 300 per kaing. So, almost 500,000 ang inani ko dito. Talaga.
Hindi ba crucial to na binabaha? Tubig ulan lang yan, sir. Walang kaso yan. Walang ano yan, oh. Maya-maya wala na yan. 3 to 5 days din yan, wala na yan. O kasi katatapos lang po ng ulan-ulan Tapos lang eh. Parang kapo lang umaraw eh. Oh, alam mo naman tayo kahit na ulan ng ulan, sige, laraga pa rin. Anong problema yan? Kaya mo ito sa bandang taas, wala namang tubig. Mahaba doon, no? Oo. Ilang puno ulit to, sir? 1 hektarya? 100. 100 puno. Ito yung sinasabi ko rin na kumuha ako ng manok ito. Na Rhode Island na manok. Oh, Nung during pandemic kasi linagyan mo. kasi nga na-stranded na dito yung mga tauhan ko ng Davao. Oh. May silang 20 plus yung Sambales. So alam mo naman mahirap mamalingkin sa dahil sa kanon Pagkain nila. Pagkain. So yun yung 1,000 manok dito halos maubos ng during pandemic. Kasi nga Yun ang pinapakain. kaysa bibili ka sa sa palengke, bawal nga. Kung wala kang card ng galing DA, halos hindi ka palabasin diyan sa daan. Payag kang lumabas. Oh. Dito rin ako na-quarantine kasi sa Coca-Cola, magkaroon ka lang ng konting sipon. Quarantine ka na. Oo. Nasa Coca-Cola ka pa nun? Sa Coca-Cola pa. So ilang taon ka ba lang ako, 2 taon pa lang ako nakapag-graduate. Nag full time sa business? Tapos ang laki na kaagad ng mo, sir? Kaya sabi ko kay Mrs. Improvement ng Kung alam ko lang livelihood ganito, mo? Mrs. Dapat pala noon, iniwan ko ang employment ako. Nag-business na lang tayo talaga. Sobrang layo yung kinikita mo sa farming, sa Malayo, titingnan natin. Pag sinwerte ka talaga malayo. With my 2 years na naka-focus ako ngayon sa ang layo. Yung 2 years na kinita mo sa business, ilang years yon sa employment? Baka 10 years mo nang kukunin yun. 10 years employment, 2 years sa business. Ganda. So, pag minsan pag may puhunan ka. Ginamit ko rin puhunan ngayon yung retirement fee ko. Yung retirement mo? Oo. Yan ang pinagpuhunan mo. Oo. Sir, bakit paano ka napadpad sa pangungontrata ng mangga? Pa lang year 2000, nasa Sambales na ako noon. May kontrata na ako na 80 hectares na manggahan doon. Wow. Kontrata ko lang ng 65,000 yun. Per? Buong... Yung 80 hectares? 80 hectares. Ang manggahan noon nasa 3,000 na puno. Pero kunti yung mangga niya dahil bundukin din yun eh. Oh. So may mga portion na walang tanim, yung banda doon. Bungi-bungi. Bungi-bungi. So yun, 3 consecutive years na kumita ako doon. Kaya ako nag-spam, pumunta ako ng Bataan, pumunta ako ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, Vizcaya, Isabela. So hanggang naabot ko yung 9 na probinsya na pinagmamanggaan noon. Na kinukontrata mo lang. Nakukontrata In total, ilang hektarya ang kinukontrata mo, sir? Kung hektara siguro, baka kung 500 hectares, hindi lang. Wow! Hindi na kasi yung Sambales alone, 80 hectares na. Wow! Di ba? Yung 500 hectares na manggahan, ikaw nagpapabulaklak, ako rin nagdadala ikaw nag-harvest, Oo. lahat. Dumadaan sa kamay ko lahat yun. Sa 8 probinsya. Opo. Yun. Pero sa totoo lang, hindi naman gaanong kalakihan ng kita. Pero yung makatulong ka sa mga daan-daan na tao na empleyado mo. O, diba? Daan-daan. Daan-daan. Kasi nga, pag during nagsabay yung harvest, bagging, at saka yung pag-spray, ang bagging maning mo lang, sa isang area, mga 30 hanggang 50 yan. Wow, dami. Yung taga-spray mo, ganoon din, mga 30 rin na tao yan, 20-30, di, na yan, 50 na. Pag harvest, 50 rin tao mo, so 100 yan na tao ang kailangan mo. So yun, sila yung, sabi ko noon, kumita man ako na kahit ganitong maliit lang, nakakaipon ng konti, at least marami kang naibibigyan ng hanap buhay na tao. Unang-una dyan, yung mga pinsan ko, mga karatig bayan, di ba? So, mo sila? Nakakatulong kasi kanila. Sa ilang taong lahat? 100 may get? Pag nagsabay yung balot at saka harvest, saka spray, yan yung time na December
hanggang February to March. Yan. November, Yan yung November peak to. mo na, Peak. December to March. Peak season yan talaga. Ilang Sabay emplea, ilang tao lahat yan, sir? 80 hanggang 100 yan. 80 hanggang 100. Saan mo kinukuha yung 80 to 100 na Dito rin manpower? sa mga dito mga 20 yung tao ko dito sa barangay na ito. Doon sa Kalasyaw, marami akong tao doon. Umaabot na rin ng mga 30 doon. Mga sanay magmangga talaga yan. Sanay na magmangga. Ang balotiro ko, yung bagar na Davao yun. Davao ang nagbabalot. Davao. So, libre pamasahe sa barko yun, back and forth. Tapos dito, libre rin lahat. So, malaking... Ang laki rin ang puhunan. Malaking sir. puhunan. Ang ano lang sa amin, ang kagandahan kasi, pinapautang kami ng mga chemical company. Oh. So, parang ang kailangan mong i-provide yung pangkain araw-araw tapos yung pampasyuldo mo kasi kailangan within a week mapasyuldo mo yung tao kasi may pamilya yan. Yung pamilya magpapadala. Ayan, pamilya yan. Kaya mo sir yung, sa totoo lang, ang kinakain ng tao namin, kung minsan mas maganda pa kaysa kinakain ko na pinansa. Mayari. Kasi alam ko dumadaan sa akin, kailangan mo magtipid. Pero yung mga tao mo, Hindi mo minsan, pwedeng tipirin. Hindi pwedeng tipirin kasi lilipat yan. Lilipat ng ibang yan o kaya magtatampo yan, hindi na siya. Kasi ikaw ang magsasakripisyo. Oo. Kung yung anak ko nga na yung agriculturist na yun, sabi niya, Tay, ayaw kong magtrabaho, gusto kong magnegosyo na rin, sabi niya. Sabi niya. Sabi ko, anak, kailangan mong masubukang pumasok sa bilang employee kasi Gusto mo papasok yan. para makita mo yung yung cycle dun sa loob ng isang kumpanya. Kung unang-una yung time management mo, yung people management mo, tapos yung paghawak ng business, sabi ko. Kasi sa totoo lang, ang tao na hawak mo, kahit nasabi na degree holder ka, pero pag ang kaharap mo, elementary graduate yan, magkaiba ang ugali nyo. Ibang-iba yan, may i-handle yan, sabi ko. Ang tao na hindi nakapagtapos, pag pinagalitan mo yan, pagtalikod mo, mumurahin ka, sabi ko. Pero pag ang kaharap mo, parehas mong degree holder yan, baka magsuri pa kahit napagalitan mo yan, sabi ko. Pero pag yung mga elementary graduate yan, may standby, pinagalitan mo, pagtalikod mo, mumurahin ka yan, sabi ko. Kaya napakahirap humawak ng tao na hindi makalibol. So ikaw ang mag-a-adjust. So ako ngayon, ang ginagawa ko dito sa mga tao natin, ako ang nag-a-adjust, hindi sila. Kung kinakailangan mag-i-down mo yung sarili mo para sa kanila, para tumagal yung samahan nyo, sabi ko. Kasi ang pag-iisip naman yan, maiksi lang, sabi ko. So, iba yung pag-handle ng tao talaga. Kailangan mo maano yun, napag-aralan, sabi ko. Tapos yung sa inyo kasi noon, panay-itsura lang kayo eh. Kailangan makita mo rin din aktual, sabi ko. So kung pinapasok mo siya sa labas, para makuha yung tamang discipline. Bakit kailangan niya gumising na maaga? Bakit kailangan niya pumasok na maaga? Bakit siya pinapagalitan ng boss niya? Paano siya mag-decide? Tututo siya. Gaano katagal yung experience na yon bago mo sabihin sa kanya na pwede ka na sa negosyo natin? Sabi ko, binigyan ko 3 to 5 years dyan, anak, sabi ko. 3 to 5 years. Malawak na ang alam mo dyan. Ang napaka-importante yung people management ako. Kahit marami kang pera, kung hindi mo kayang humawak ng tao, iiwan ka. O pwede kang luguhin, sabi ko. Kasi kailangan kunin yung simpatya nila, yung malasakit nila. Sabi ko. Alam mo yung sinanay mo, lagi nagagalit sa akin minsan dahil inom na ako ng inom. Yung pag-inom ko na yun, dahil sa pagkikisama ko sa mga tao. Although, hindi naman ako talaga uminom na marami. Nandiyan lang naman ako sa harap nila, pero pasyat-syat lang. Nakipagkwentuhan lang. Nakipagkwentuhan. Pero hindi niya alam na gusto ko lang kunin yung loob ng mga tao na ako kaya kong makipagsabayan sa kanila. Kahit anong pagkain na, tuyo man o ano man. Malaking bagay sa kanila. Malaking bagay yun. Tapos matutuwa yung tao sa'yo dahil siyempre, si boss, walang pinipiling kainuman kahit tayo. Diba? Pero pag yung iba yung pagkain mo sa pagkain nila, diba? Iba rin ang treatment nila sa'yo. Pagka ganun. Kaya ako kung ano yung niluto kong pagkain, yun din ang pagkain nila. Ganun yung, pag uminom kami sa tubig puso sa bundok, tubig puso, wala akong bawang tubig, ganun. Ganun yun para ipakita mo na kaya mong kainin yung Saka pinanggalingan ko, sa hirap eh. Kaya, sa totoo lang, hindi nila ko kaya lukuin dahil yung trabaho na binigay ko, pinanggalingan ko yun. Alam mo yun? Alam ko yun. Baka mas matindi pa. Mas matindi pa eh. Ako talagang, yung aktor sa akin nun, may kasama pang pamalo ang tatay ko pag nagkamali ka. Iba yung discipline kasi noon ng mga ninuno natin.
pag tinignan ka nga ng tatay mo noon, mga lolo mo, takot ka na eh, no? Diba? Pero ang bata ngayon, kahit susutan mo o paluin mo yan, iba yung ugali ng mga bata ngayon kaysa sa at mga tao noon. Talagang ini-encourage ko yung mga ibang kabataan na yun lang ang nakita ko talaga sa sarili ko. Kailangan mo magtsaga para umasenso ka. Hindi mo kailangan mag-rebuild dahil mahirap kayo. Kailangan mo maging mapariwara ka dahil walang maibigay yung parents mo. Magulang na pampara. Dapat inspiration mo yun. Oo, yun. Para gumanda ang buhay mo. Sir, yung sa 500 hectares, paano yun? Hindi lahat ng lugar yon tatama. May lugar doon. Yun yung sikreto ko isa. Kasi sa loob ng isang taon, more or less 19 typhoons ang dumadaan sa Pilipinas. So kung tinamaan yung halimbawa isang 2 probinsya ko, may 7 probinsya pa ako na pwede kong pagkakitaan. So halimbawa, nalugi ako ng 2 million sa 2 probinsya. Kumita ako ng 2 million sa 2 probinsya. So break even ako doon. Break even pa lang. Di meron na akong apat na probinsya pa nakikita. Pwede kong kita. So yun yung ano doon. Ganun ang mindset ng pag offset. No? Tapos yung natira kita. So at then, hindi ka lugi. May mga era na lugi ka talaga pero bawi ka pa rin sa dulo. Pero paano mo ginagawa ang management doon sa 500 hectares? Paano mo yun na-manage yun? Na 8 probinsya? Ano po yun, sir? Iba na kasi rin yung panahon ngayon. Meron na tayong gadget. Cellphone, nakakatawag ka sa mga tao mo anytime. So, halimbawa, pag ganito, 5:30 to 7, alam ko na sa barracks na yung mga tao. Tatawag na ako dyan. Halimbawa, Isabela. Kasi alam ko na yung, kahit hindi ko nakikita yung actual yung bulaklak ng mangga. Doon pa lang sa, picture? Hindi, dito pa lang sa araw. D1 hanggang mula nung isprihan. Alam ko na kung gaano kahaba, kung kabanguhan o nagbubutil na yan. So, ako na nagdidiktik kung hindi ako na nagdidiktik kung nagbibigay ng mga formula. So, ganito, D5, D15. Maggagawa ka ng formula? May formula na ako na specifically for that place, for that particular time? May monitoring ako. Halimbawa, Isabela, day 1 na pag-endorse is December 1. So, December 1, 12 days or 15 days kailangan mag-spray ka na ng chemical. So, yun. So, after 1 week ulit, meron ka namang another chemical na i-apply doon. So, kahit nakapig ka, alam mo na kung ano yung gamot na gagawin nila. Maliban lang kung sasabihin nila na medyo mataas ang infestation ng ganitong klaseng insekto, sa kanila manggagaling yun. So, magpapatagdag ako ngayon ng formula. Itong gagawin mo. Itong gagawin mo. Ganun. Meron pa nga yung napitas na mangga, hindi ko pa nakikita sa dami ng Pero estimate mo yan, alam mo yun. So yun yung mga yun is skill. Tindi ng skill na yan, sir. Kasi pinanggalingan mo talaga yung simula bata ka, trabaho mo na eh. 'Di ba? So, alam mo kung halimbawa ito, namulaklak ito ng punong-puno. Ang estimate mo dito, ganitong kalaki, dapat makakuha ng 20 kaing ito, 30, ganun. So kung sa 100 yan, di 3,000 na kaing. So pag nag-harvest ka walang 3,000, alam mo na? Hindi, naman yun, sasabihin niya na konti lang ang bulaklak, boss. Ganito lang, 1/4 lang o 1/2 lang ang bulaklak mo dito. So, may tansya mo na. Tansya mo na yun. Pero minsan nasisira din sa pagka yung series ng ulan is dire-diretso. Okay, sir. Given, alam mo yung protocol, alam mo lahat ng yung technical, yung cultural management. May tao ka, gagawa nun. Through cellphone na nakikita mo na, pagtawag pa lang, alam mo na kung kikita yung farm na yun o hindi. Sir, ang tanong, dahil hindi mo napupuntahan, hindi ka ba linuloko? Sa mga team leader ko kasi, kung hindi ko kapatid, pinsan ko, talagang, although hindi naman lahat kasi ng relatives mo, okay sa'yo yan, pero yun lang, may mga rin ako, check and balance din ako ginagawa eh. Halimbawa, ang i-spray mo, sasabihin nila 100 drum. Estimated ko na doon kung ilang bote mo consume. Ngayon, binigyan kita ng sa 100 drum, isang kahon. Ang na-consume nila,
sasabihin nila, 2 kahon. Hindi na pwedeng sabihin na 2 kahon kasi sa'yo galing yung formula sa yung dosage. Hahanapin mo ngayon yung 1 kahon. Di ba? So, hindi ka nila maluloko doon. Maliban lang kung talagang papalo doon sila doon sa sinasabi mong 1 kahon pero matabang yung timpada, babawasan. Yun, babawasan nila. Doon mo naman makikita na mahina ngayon. Mahina naman ang bunga. Oo, yun. So pag mahina ang bunga, balikan pwede mo nang sabihin, baka hindi ginamit. Mag-isip ka na. Hindi ginamit. Ako, kumbaga, marami ang isip, malikot ang isip ko pagdating sa mga ganyan. Kasi dumaan ako sa 25 years ng audit sa Coca-Cola, saka sa Cosmos. On a yearly basis, ako lagi in-audit ka lagi? Oo, ako ang in-audit lagi. Kasi ako yung supervisor nga doon. So, ikaw ang i-audit, hindi yung tao mo. Mistake ng tao mo, pero ikaw ang sasalang sa... So, nakikita mo kaagad yung... Oo, ganun yun. Ina-apply ko rin sa tao ko yun. So, iniisip mo rin yung mga tao mo doon sa corporate, ganun ka rin, mo rin itrato sila. Na dapat ganito rin, yung stricto, yung in terms of accountability, yung numbers, yung accounting. Dapat alam mo yun kasi yung iba kasing kasamahan ko, kala nila is porket may ganyan, kaya minsan lumulubog sila kasi wala silang check and balance eh. Maluwag sa tao. Okay. So may team leader ka, ang key sa team leader mo, trusted. Trusted, So either kapatid or pinsan, basta malapit. Malapit lang. Okay. But hindi pa rin yan guaranteed, sabi mo nga. Hindi pa rin, Meron pa rin. So kailangan talaga ikaw mismo na may-ari yung computation. Alam na alam mo. So kung hindi mo alam yun, either hindi ginamit lahat, kinuha yung kalahati at ibenta siguro, or hindi ginamit lahat para maibenta pa rin. Ibenta pa rin, pero sasabihin na nagamit lahat, pero matabang yung timplada. Matabang yung timplada. Mga ganun yan eh. Kailangan malikot din yung isip mo, hindi lang sila. Paano yun? Well, halimbawa sabi, sige, boss, in-spray na namin. Tapos ito lang yung naging bunga. Paano mo sasabihin na baka hindi mo ginamit o baka binenta mo? Alam niyo sir, kung ganun ang sasabihin nila, makikita mo dun sa klase ng dahon ng mangga, pag kulang ng chemical yan, sunog yung mga bulaklak, mangingitim yung dahon mo. Base dun sa timplada na sinasabi ko, wala dapat masisira na bulaklak. Maliban lang pag-ulan. Pag-ulan, wala kang magagawa dyan. So ano yun? Pag umulan, nare-report nila sa'yo agad? Nire-report yun. Saka alam mo naman, nanonood ka ng weather news. So alam mo saan yung may mga ano. So tansyado mo, may bagyo sa ganito. So monitor? Monitor po. So yung sasabihin nilang, ito lang naging bunga boss, doon sa ganitong klaseng bulaklak. O, kung may doubt ka, tignan mo, makikita mo doon sa pinagpitasan yung mga dahon ng mangga mo dyan, itim-itim yan. Ibig sabihin kulang sa alaga. Pero yung binigay mo na dosage, kompleto. At kung yun in-apply, hindi masisira yun. Wow. So, yun yung mga basihan namin o pag-check namin doon sa mga trabaho nila. So hindi kailangan physical na nandun ka. Alam mo lang dapat yung numbers. Dapat mas magaling kahit hindi ka nga physical na nandun, basta alam mo yung protocol sa pag-spray ng mangga, yung kung D1 hanggang D28 masilan yan. From D12 to 28 hanggang 30 masilan yan. So doon pa lang alam mo dapat yung mga insekto, lahat, kahit hindi mo nakikita, alam mo kung ano yung lumalabas na insekto for that day. O ano yung dapat na gamot na i-apply doon. Kasi iba bang gamot yan eh. So yun. Kung alam mo lahat yun, makakapagbunga ka na ng mangga. Huwag ka lang lukuin sa timplada o kaya itago yung gamot. Yan lang talaga. Sir, okay. Hindi ka linoko sa gamot. Paano ngayon mo naman i-check and balance yung dami ng bunga? Sa dami ng bunga, ano yan eh. Baka mamaya nabenta na pala bago sabihin sa'yo, harvest today. Ang ano dyan, kasi alam mo rin yung D1 ng pag-spray. So alam mo exactly kailan i-harvest. So, pag 100 days na ang mangga mo, dapat tignan mo na. Pwede nang i-harvest yan. Kaya dapat 95 days pa lang, pinasyalan mo na yan. So, pag pinasyalan mo yan, alam mo na kung saan yung mga bunga-bunga na yan.
At may estimate na rin doon. Ngayon, kung mag-harvest na kayo, siguro 10 days simula nung pinuntan mo, tapos yung actual na harvest pupunta ka doon, makikita mo yung pinagpitasan dyan. Kung May bakas, pinagtasan. may bakas dyan. Yung mga Alam mo yung nawalang bunga. Alam mo. Yung mga panicle dyan maiiwan. Oh, Makikita mo yun. okay. Tapos yung halimbawa, mabigat yan, di ba? Pag tinanggalan mo bunga yan, biglang tataas yan. Tataas. Kasi wala nang bigat na dala-dala. Okay. Yun. Yung mga palatandaan namin. Kasi hindi ka rin nila pwedeng lokohin. Ngayon, hindi ka pwedeng lukuhin doon. Maliban lang kung talagang hindi ka pumapasyal. Ako, madalang naman talaga yung mangyari yung napitas na mangga, hindi ko pa nakita. Madalang yun, pero I make it sure na before i-harvest talaga, makikita ko yan. Saka doon sa critical stage, yung 15-12 days hanggang sa 30 days. Kailangan mabisita ko yan kahit once lang o twice. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.